Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Pakinggan po natin ang pagpapaliwanag ni Commodore Tariela kung bakit nila inalis ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal at kung ano na pong kahihinatnan ng Escoda Shoal ngayong wala na po tayong barkong nagbabantay doon sa lokasyon na yon. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Mula po ito sa Teleradyo Serbisyo. Simulan na po natin to. Let's do this. Nandito na si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita po for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po sa inyo, Commodore. Good morning! Good morning, sir! Hello, Sir Alvin, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa inyo at sa mga taga-subaybay niyo po. Ako'y nalulungkot po at inalis natin yung BRP Teresa Magbanwa dyan sa Sabina Shoal. Ano po, siguro maraming maganda ipaliwanag. I know nasa dyaryo naman po, nasa online news, pero ipaliwanag nga po natin sa madlang people, why do we need to remove our ship there sa Sabina Shoal? Well, una sa Sir Alvin, no, I think we have forgotten to realize yung accomplishment ng BRP Teresa Magbanwa. We have to go back, ano ba ang naging objective talaga, why they were deployed there. Alam mo naman, Sir Alvin, no, well, for the purpose of ating mga taga-subaybay, for them to understand kung bakit kailangan natin i-deploy ito, it's because we intended to prevent the small-scale reclamation sa Sabina Shoal or Escoda Shoal. Second, there were also reports of activities that damaged the marine environment. So, for more than 5 months, nagawa ng Philippine Coast Guard Teresa Magbanwa ang bantayan ang Escoda Shoal. Ano ngayon, bakit natin kailangang i-pull out? Well, there are 4 reasons that we mentioned yesterday. No? Una sa lahat, it's because of the very bad weather, very bad sea condition. That really compelled the commandant to recommend to pull out BRP Teresa Magbanwa dahil alam naman natin because of the August 31 incident, may tama siya sa gilid niya, sa likod niya at sa harap niya. We are not yet certain whether it has impacted the seaworthiness of the vessel. That's why there's need for us to bring her safely to the port. No? Secondly, ang nakita mo naman, Sir Alvin, dun sa news kagabi, no? Opo. Na meron tayong 4 tao na nangangailangan ng medical care. 4 dito na bumaba mula sa barko natin, 2 pa ngayon naka-stretcher, and then the other 2 are also having dextrose. No? 3 dito, they were completely dehydrated. That's why they needed to do dehydration through dextrose. No? Yan ang naging resulta ng hindi nila matagumpay na pagre-resupply mission diyan sa BRP Teresa Magbanwa. Real talk yan, kaya nadi-dehydrate ang mga PCG natin diyan sa Teresa Magbanwa. Kaya nga nag-pull out sila, di ba? Isipin niyo yun. Ibig sabihin lang po noon ay matagumpay ang pangaharas ng China sa BRP Teresa Magbanwa. Kasi po kung tayo po ay nakapag-supply diyan sa Teresa Magbanwa ng matagumpay, ay hindi po magugutom at mauuhaw ang ating mga naka-deploy diyan na mga Coast Guard natin, no? Kaya ito po ay masasabi po nating L po talaga sa atin to, no? Kaya hindi po natin alam kung anong mangyayari po sa future, no? Kasi wala na po sa atin ang Escoda Shoal. Wala pong barkong humalili sa Teresa Magbanwa. The other one was also experiencing gout attack, which can also be attributed dun sa dehydrated nila na condition. Ngayon kung ang tanong ng mga tao, bakit sila dehydrated? I think this was already mentioned din ng ating commanding officer yesterday. They already have depleted their supplies ng pagkain nila.
as for everybody's awareness, no? So, na-deplete na raw ang pagkain nila. So, ibig sabihin nun, aminado ang ating PCG na talagang kulang na sa supply ang BRP Teresa Magbanwa. Ibig sabihin po nun, hindi na po sila makapag-supply dahil po sa ginagawa po sa atin ng China. Ibig sabihin po nun na kahit po nung nakaraan ay nakakapag-airdrop po tayo dyan sa Teresa Magbanwa, hindi na po yun nasundan. Ganun po yun. Ibig sabihin lang dito, hindi kaya ng PCG na mag-resupply mission ulit sa Teresa Magbanwa dahil po sa maigting na pagbabantay at panghaharas ng China dyan sa Teresa Magbanwa. Real talk. The national government have attempted every possible ways para makapagdala tayo ng supply sa ating mga tropa sa barko. But of course, due to the aggressive action of China and yung ramming incident without hesitation na ginagawa nila, the last resupply that we did was only the airdrop, no, last August 20. Tipin nyo, no? Yung successful na resupply mission nila sa Teresa Magbanwa nung August 20 pa via airdrop. So, hindi na nasundan. Talagang magdi-deplete o mauubos ang supply ng mga Coast Guard po natin sa Teresa Magbanwa. Isipin nyo, no? August 20, anong petsa na ngayon? Ganun na po katagal. Talagang mamamatay sa gutom po ang ating mga Coast Guard dyan sa Teresa Magbanwa. So, ibig sabihin lang po nun, no? Aminado naman po ang ating PCG na hindi na nila nasundan ang kanilang resupply mission. Hirap na hirap po sila. Ito po yung sa akin, no? Yung conclusion ko rin dito, Alam na po nila na nahihirapan sila. Bakit hindi pa rin nila kunin yung idea na sinasabi sa kanila ng US na matagal na pong sinasabi na magpasama na tayo sa US sa resupply mission o sa pagro-RORE mission natin dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi po talaga natin kaya kasi po pinapalibutan po tayo ng mga Chinese vessel. Diba? Kay Commodore Tariela na nanggagaling. No? August 20 pa tayo successful na nakapag-resupply mission sa Teresa Magbanwa. Hindi po natin alam bakit ang taas-taas ng ego, ang taas-taas ng pride nila, no? Bakit hindi pa sila magpasama sa US? Ang dami na pong experts ang nagsabi na ito ang dapat nyo nang gawin. Hindi nyo kaya. Magpasama na kayo. Mapa-international at saka local nating mga experts sinasabi na magpasama na tayo sa US. Kaya ito na po ang kinahinatnan ng taas ng pride at ego nila. Pinull out ang Teresa Magbanwa at wala nang bantay sa Escoda Shoal. Opo. And the 300 kilos of supply is not enough for them to sustain long. Oo nga eh. So, at ang pinakamahalaga sa lahat, Sir Albi, no? PRP Teresa Magbanwa is equipped with desalinator. Ito yung nagpaproseso ng salt water para maging fresh water. But because it has been used for many more than 5 months already, kailangan niya na ng mga bagong filters. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tropa natin, they have to drink water from rainwater, no? Papakuluan lang nila. So ito po, bilang pumasok lang sa isip ko, no? Kung itong Teresa Magbanwa ay may ganyang sistema, no, na pwede nilang ang gawing purified water, ang salt water, no, yung sa dagat, no, may ganoon, tapos papalitan na kayo filter kasi wala na kumbaga naubos na siguro filter nila hindi na sila makainom ng tubig na fresh, di ba, na kayang i-consume ng tao. Paano po kaya yung mga naka-deploy natin sa BRP Sierra Madre, no? Alam naman po natin na ang BRP Sierra Madre ay wala, wasak-wasak na po yung barko na yun, wala na pong kakayanan yun. At kung titingnan nyo ang BRP Sierra Madre, talagang durug-durug yun, butas-butas talaga. As in, paano na po kaya yung mga naka-deploy po nating mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre? Kung itong Teresa Magbanwa ay naubusan na po ng supply, paano po kaya yung mga nasa BRP Sierra Madre? Ano na po kaya nangyari sa kanila? Diba? May pagkain pa kaya sila? Meron pa kaya silang fresh water na naiinom doon? Bila lang bumawasok sa isip ko, no? Kasi po, ito pong high-tech natin, no? At bagong barko na Teresa Magbanwa ay pinull out po, no? Diyan sa Escoda Shoal. Paano kaya yung mga sundalo natin doon sa Sierra Madre, no? Sana wag po nilang kalimutan yun. Dahil po buhay din po yung mga yun, napakamahalaga.
At talagang yun din po talaga ang pinakamatitindi po nating sundalong nagtitiis po doon, mabantayan lang yung lokasyon na yun sa BRP Sierra Madre. Sabi pa nga ng commanding officer natin yesterday, they even have to eat lugaw for the past 3 weeks already. And those are the circumstances. Pero it doesn't mean, Sir Alvin, no? Let me emphasize that the Philippine Coast Guard and the national government is going to stop sending our vessels in Skoda Shoal and the entire West Philippine Sea. Hindi pa kasi nila tanggapin no? Tamo, kailangan pang magutom, kailangan pang ma-dehydrate, kailangan pang kumain ng lugaw ng mga sundalo natin dyan sa sa Teresa Magbanwa. Ibig sabihin lang po hindi pa kasi nila tanggapin na hindi nila kaya mag-resupply. Hindi natin kaya na mag-isa lang tayo dyan. Dapat kasi iniisip nila yung hiling ng taong bayan, yung hiling ng US at yung hiling ng mga expert sa buong mundo na nagko-comment na po dito sa nangyayari sa atin na magpasama na tayo sa US. Matagal na po natin sinasabi na kung tayo po ay magpapasama sa US ay hindi po tayo makakaranas ng ganyan. Alam na alam po natin na pag nagpasama tayo sa US dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi po tayo gagawa ng anumang masama ng China. Kasi po takot po sila sa US, real talk yan. Yun po ang hindi natin maintindihan kung bakit hindi po nila ginagawa. No, na magpasama tayo sa US. Nunukin na po natin yung pride natin kasi unang-una po hindi po talaga natin kaya ang China. Tulad po niyan, inalis po ang Teresa Magbanwa dyan sa Skoda Shoal. Sabihin na natin napakalawak ng Skoda Shoal. No? Pero, inalis nila ang Teresa Magbanwa dyan nang walang kapalit. Diba? Ibig sabihin na po niyan, pwede na pong i-cordon yan o talagang palibutan na yan ng mga Chinese vessel. Hindi na tayo makakaporma kung tutuusin. Ganun po yun eh. Kasi wala po silang ipinalit eh. Bago nila inalis ang Teresa Magbanwa, wala man lang silang ipinalit. So anong dito? Parang L talaga tayo dito, no? Sa ginawa dito ng natin ng mga PCG. Yeah, sure. Yes, sir. Yun ang tanong ko, Commodore, magkakaroon ba ng replacement? May isa ba tayong barkong papupuntahin doon? Although, syempre, the chances are, haharangin na tayo ng Chinese shipping. Kasi wala na, sila na yung papalit doon sa lugar natin. Pinamura na nila lalo, di ba? Isipin nyo, no? Di ba common sense talaga eh. Lahat po ng tao ganun ng sentimento. Wala na. No? Kahit hindi po tayo experts eh. Di ba yung common sense na lang eh. Wala na, ikukordon na yan, haharangan na talaga yan ng China. Kasi umalis na eh, yung Teresa Magbanwa, wala silang ipinalit. Diba? Hindi po natin binabaliwala yung buhay ng ating mga PCG, no? Na naka-deploy dyan sa Teresa Magbanwa. Pero sana man lang po, bago nila ipinul out, no, yung Teresa Magbanwa, meron silang ipinalit para talaga pong may magbabantay pa din. Kasi tulad dyan, wala nang nagbabantay. Talaga pong gagawa na ng paraan ang CCG o ang China na maharangan yan. Baka nga po at this moment, no, itinuloy na lang dyan yung pagtatayo nila ng ng artificial island na naunsya bilang kasi nga natunugan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya idineploy yung Teresa Magbanwa dyan. Alam naman po natin yan na tinatayuan na nila yan ng ng artificial island, di ba? Tinambakan na nila ng buhangin yung ilalim niyan. Ganun po yun. Kaya kung yung malapit sa Pag-asa Island, natayuan na nga po ng military base, hindi na po atin yun kasi may base na sila ron eh. Pag itong Skoda Shoal, natayuan pa rin nila ng kanilang base yan, ng artificial island, may hirapan na tayo lalo mag-resupply mission sa mga iba pa po nating teritoryo. Ganun po yun eh. Hindi po nila naiisip yan eh. Kasi po, ang iniisip nila, kaya natin to, Pilipinas lang ang kailangan humarap dito sa China, hindi natin kailangan ng tulong ng Amerika. Pero yung katotohanan, hindi po natin kaya ng one-on-one ng China. Real talk yan. Alam mo, Sir Alvin, ang isang misconception ng ating mga kababayang Pilipino pagdating sa Skoda Shoal, akala nila isang maliit na area lang to, no? Akala nila isang area lang na that's the same location. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Commandant yesterday, the total area of Skoda Shoal is more than 137 square kilometers. Hindi naman yun yung point eh. Hindi yun yung pinipunto ng taong bayan. Ang pinipunto ng taong bayan na tulad po namin, no, Commodore Tariela, yung location na pinag-anuhan ng Teresa Magbanwa,
yun po ay tatayuan nga nila ng artificial island. Kaya gaano pa kalawak ang Teresa Magbanwa, no? Isipin niyo yun, kaya gaano pa kalawak yan? Ay kung natayuan na nga yung isang parte ng Escoda Shoal, no? Kung natayuan na yung Escoda Shoal ng military base ng China, ay wala na rin po tayong pwedeng gawin doon. Kahit pa natatulok pa yan ng Escoda Shoal, yung military base ng China, ay natayuan pa rin nila ng kanilang military base. Ibig sabihin lang po noon, kanila na yun. Mawawalan na naman tayo ng karapatan doon tulad po nangyari doon sa tabi ng Pag-asa Island. Di ba po? Ganyan siyang kalaki. So, kaya lang naman tayo targeted yung pagharang sa atin. Kasi alam nung mga Chinese Coast Guard kung saan papunta yung 44 meters. That is to proceed to the location of the 97-meter kung saan siya naka-anchor. But on our part right now, it's so wide, no? 137 square kilometers. You can just imagine how wide that is. It's already the combination of the cities of Manila, Navotas, Caloocan. So, ganun siyang kalawak ang Escoda Shoal. Apo. Hindi sa isang point lang. Apo. Commodore, para po sa mga Chinese, anong implikasyon nitong pag-pull out natin? Hindi kaya't isang araw magising tayo, andyan na naman sila, nakapagtayo na sila ng mga istruktura nila? Kailan nyo ha? Oh, si Doris Bigornia, ganun yung iniisip. Diba? Kasi po, ganun po talaga yung mangyayari. Diba? Nonsense po kasi yung sinasabi dito ni Commodore Tariela na napakalawak ng Escoda Shoal. Hindi nyo kasi alam kung gano'ng kalawak yan eh. Ganun eh. Hindi eh. Hindi naman yun yung pinupunto ng tao. Oo, malawak ang Escoda Shoal. Pero kung matatayuan ang isang parte ng Escoda Shoal ng military base ng China, wala na. Mahihirapan na tayo lalo mag-navigate. Diba? Kung ngayon nga eh, no? Isipin nyo, no? Atin talaga yung EEZ na yan eh. Sa atin inaward yan ng arbitral eh. Pero nahihirapan tayo sa sarili nating EEZ na maglayag ng malaya dahil ginaganyan tayo ng China. Paano pa kung matatayuan pa ulit ng military base ang Escoda Shoal? Walang silbi yung lawak ng Escoda Shoal eh, na sinasabi ni Tariela eh. Kung matayuan nila yan ng artificial island o ng military base nila, wala na. Mahahawakan na talaga nila yan. Yun po yung pinupunto natin ng mga citizen ng Pilipinas. At yun po rin yung sinasabi dito ni Doris Bigornia. Real talk. Well, as I said, Ma'am Doris, no? Ang intention natin will still be deploying our vessel and make sure na hindi mangyayari yan. The Philippine Coast Guard has been... Make sure na hindi daw mangyayari na makapagtayo ng artificial island o ng military base ang China. Eh yung sa malapit sa Pag-asa Island, atin din yung natayuan nila ng military base eh. Di ba? Anong sense? Eh ang China nga napakabilis po nilang maggawa o magtayo ng artificial island o ng military base nila. Lalo't po yan, wala na nagbabantay sa Escoda Shoal dahil pinulot na ng Teresa Magbanwa. Ay nako. Hindi na lang kasi tanggapin yung katotohanan na hindi natin kaya mag-isa ang China. Successful in preventing China from doing the reclamation way back in April until umalis lang itong Teresa Magbanwa. But again, we're going to sustain our presence there. And we're still not going to allow the Chinese government to do reclamation activities in Escoda Shoal. So babalik tayo, Commodore, or may iba pang ship na pupunta dyan. Hindi natin pababayaan yung Sabina Shoal. Yes, Sir Alvin, no? Okay. That's the commitment of the Philippine Coast Guard and even the national government. If you're going to read the statement of the chairman of the National Maritime Council, Executive Secretary Bersamin, sinabi niya rin na talagang we're going to sustain our presence in Escoda Shoal and the entire West Philippines. Kaya ang tanong, kailan? Kailan may pupuntang barko? Ay, yun nga, sinasabi nga ng dalawang dito nagsasalitang host. Di ba, baka nga, at this moment, baka nagtatayo na sila ng artificial island yan. Kasi nga, yung iniisip natin dito, no, inalis ng Teresa Magbanwa nang walang kapalit. Malaking wrong move po talaga yung ginawa nila na yan. Going to sustain our presence in Escoda Shoal and the entire West Philippines. Kaya lang, kailan kaya po yun? Kasi baka halimbawa umabot na isang buwan pa. After no 1 month, may strip na. Ganun sila kabilis. Tama. Grabe, hindi naman siguro tayo aabot ng 1 month. No? I don't want to discuss the operational details of our deployment. But one thing is certain.
we have we intend to continue our presence in Skoda Show. Okay, sige. Pero wala tayong sinasabi, wala tayong ipinapakita sa mga Chinese na parang wala na tayong interes. Kaya tayo nag-pull out. Na hindi na natin i-claim yan kasi pull out tayo. Hindi naman. Hindi naman, Ma'am Doris, no? With regard to the statement of the Coast Guard, the National Maritime Council, and even the Department of Foreign Affairs statement, no? Patuloy nating sinasabi na we should be very clear. Skoda Shoal is a low tide elevation, has a distance of 72 nautical miles away from Palawan, and this falls within our own exclusive economic zone. Yeah. And we have sovereign rights over this water. Tama. Kasi ano bang implication kung makukuha ng China ang control sa area na yan? What is the implication sa bansa natin, Commodore? Well, ang implication nito, Sir Alvin, no? Ang Skoda Shoal is yan yung ating rendezvous point whenever we do the resupply mission with the Ayungin Shoal. So, Rendezvous point sa Ayungin Shoal. So means yung Ayungin Shoal, doon po yung BRP Sierra Madre, no? Rendezvous point po nila yon, no? Itong Skoda. Chart natin, mapa, no? You can just imagine, mag-drawing ka ng isang straight line. Sa kabilang dulo, nandun ang Mischief Reef or yung Panganiban Reef. Sa gitna, nandun ang Ayungin. Sa kabilang dulo sa right is your Sabina or Skoda Shoal. So, ibig sabihin, if Skoda Shoal will completely be overtaken by the Chinese, mapapagitnaan nila ang Ayungin Shoal. And it will be very difficult for the Philippine government to do the resupply. Ayun naman pala eh. Yun yung sa kanya mismo galing, no, yung magiging risk kapag nakuha din nila yung Skoda Shoal. Mapapagitnaan. Meron na nga po dito, di ba, yung sa tabi ng Pag-asa Island, may military base na rin yung China. Tapos yung Skoda Shoal, kapag natuyuan din yun, mapapagitnaan na. Hindi na po tayo makakapag-resupply talaga. May dalawang harang na military base ng China. Tapos tinanggal na lang yung Teresa Magbanwa ng wala man lang kapalit. Ano ba naman yan? No, ano ba naman? And it will be very difficult for the Philippine government to do the resupply. That's how vital it is. No? Ganyan siyang kahalaga. At the same time, it's very close. Just 72 nautical miles or roughly 116 kilometers away from Palawan. Ayan. Ay, tama-tama, no? Buti na banggit mo, para lang ma-visualize po na ating mga kababayan, yung Sabina Shoal, kung saan ang galing po yung barko natin, yung Coast Guard, yung Teresa Magbanwa, yan ang pinakamalapit sa Palawan. That's 72 nautical miles away. Tama? Yes. Okay. After nun, ang susunod ay yung kung saan nakita po ninyo may dilapidated tayong barko. Naalala nyo, mukhang kalansay na barko. Ayun yung Ayungin Shoal. Commodore. Oh, yung BRP Sierra Madre. Yes, sir. Gaano kahalayo naman yung Ayungin Shoal from the Palawan shores? From Palawan, actually, sir, ang distance lang ng Ayungin to Skoda Shoal is roughly 23-24 nautical miles. Sobrang lapit ng Skoda Shoal sa Ayungin Shoal. Ganun pala kalapit, no? Isipin niyo yung paliwanag niya kanina, no? Kung makukuha rin ng China ang Skoda Shoal, wala na. Kabilaanan, mapapagitnaan na yung Ayungin Shoal. Hindi na tayo basta makakapag-resupply. Mauubos na po ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Eh tulad po niyan ngayon, walang i-deploy, di ba? Walang ipinalit sa Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Paano na yan? Di ba? Hindi po tayo nagmamagaling, no? Pero yung common sense lang po ang ating pagaganahin dito. No? Sinabi na rin po ni Commodore Tariela na ganun po ang pwede mangyari. Lalo po tayo mahihirapan na mag-resupply o maggawa ng mga RORE mission natin yan sa West Philippine Sea kapag nakuha din ng China ang Skoda Shoal. Ay, nako. Skoda Shoal is roughly 23-24 nautical miles. Lapit So hindi siya kalayuan. That will just be 90. Okay. Kaya lang po, pag nakontrol ng China nga yung ang Sabina, hindi may harang na po. Yes. Iikot, paano yun? Kung sakasakali mo maharang, hindi iikot yung RORE natin. May ikutan pa ba? Actually, nga sir, no? Hindi mo lang rin siya maikutan. Dahil sa kabilang side naman ng Ayungin, inando naman ang Panganiban Reef.
Sa kanya na po mismo galing, no? Mahihirapan tayo lalo at wala nang iikutan kapag nakuha ng China ang eskodasyon. Magpasama na kayo sa US, hindi natin kaya talaga. Or yung Mischief Reef, which is already occupied by the Chinese. Yun. Ibig sabihin, i-enclose niya ang buong Ayungin from left and right side. Correct. Ayun nga yan eh, yung Mischief Reef eh. Yun yung nakuha talaga ng China din na military base na nga nila. Yun po yung katabi lang na Pag-asa Island. Diba? Kasi ganun po kalapit eh, no? Mischief Reef, Ayungin Shoal, tapos Escoda Shoal. Sipin nyo yun, diba? Pag nakuha tong Escoda, nakuha din na Escoda, wala na. Ito yung Mischief Reef, Ayungin Shoal, Escoda Shoal. Wala na. Hindi na tayo makapag-resupply dito sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Kasi nga may military base na rito at may military base din dito ang China. Kung sakasakali makukuha nila tong Escoda. Ay nako. Ewan ko na. Correct. So siya na rin ang may control ng Panganiban Reef. Diyos ko po, Lord, Sus Marios. Oh, by the way, gaano yung Sabina Shoal, gaano yan kalayo doon naman sa gusto nating linangin na gas field, yung Recto Bank? Malayo ba yun o malapit lang? Malayo-layo naman, sir, no? Gawing northern part ito ng, kumaga, sa taas pa po ng Skoda Shoal. Ah, okay. Tapos yung Malampaya natin, malayo din yan sa Malampaya. Yes, sir. Sa may bandang malapit na siya sa northern part din ng Alawan. Ayun. Sana wag po tayong wag po tayong magsisi sa huli na baka kung kailan mauubos na ang ating teritoryo ay doon lang tayo hihingi ng tulong sa US na samahan tayo sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kasi po ngayon pa lang nanganganib na po talaga na makuha nilang Escoda Shoal. No, sana mapag-isipan po nila yan ASAP, no? Sa ating mga PCG, lalo po kay General Browner, sana mapagdesisyonan na yan na magpasama na tayo sa US. Kasi po delikado na po ang Escoda Shoal. Yung Mischief Reef, nakuha na nila yung malapit sa Pag-asa Island. Etong Escoda, nanganganib na yan kasi wala po tayong bantay ngayon yan, wala nang Teresa Magbanwa. Galing na po kay Commodore Tariela na kapag nakuha nila ang Escoda Shoal, mahihirapan na po tayo mag-resupply lalo sa Ayungin Shoal doon po sa BRP Sierra Madre. Aminin na po natin, tanggapin na natin yung L na hindi natin kaya ang China kung tayo lang. Yun. So mas malapit yung Malampaya, partner. Sige, Commodore, thank you. Kamusta? Sige, go. Anong update dun sa mga sundalo natin, sir? Ayun, naka-stretcher. Oo. Wheelchair. Okay naman na sila, Ma'am Doris, no? Gaya sinabi po ang assessment ng doktor, because we have physician on board, is that they have they were dehydrated, and of course lack of nutrition dahil tatlong linggo na nga silang naglulugaw. In-highlight pa nga na Kumanov na nilalagyan lang nila ng salt and kapis yung lugaw nila para magkaroon ng lasa. So, we are hopeful na next coming days with the proper nutrition and vitamins, itong mga nakidextrose nating tropa will already be well. Yeah. And then secondly, let me also emphasize that of the Commandant Noel Gavan to make sure that all of our personnel on board Teresa Magbanwa will also undergo medical, physical, and even psychological evaluation, considering that they were on board for more than 151 days. So, Correct. So, our commandant would like to make sure na they are physically and mentally well. Okay. Saludo, Commodore. Saludo po. Saludo talaga. Sa lahat ng mga staff natin na Thank nandun you sa for your BRP Teresa service. Magbanwa. Maraming salamat, ha? Thank you, Commodore. Thank you po. Thank you, sir. Ingat po kayo. Ayun lang po, no? Saludo po talaga sa ating mga sundalo o PCG na nandoon po sa Teresa Magbanwa na talagang sinuong po nila rin lahat ng hirap, no? Ang problema po kasi dito yung ating mga nakatataas, no? Sa mga nade-deploy po sa ating mga barko, sobrang saludo po, hindi po madali ang inyong trabaho. Pero yung sa nakatataas po talaga ay talagang yung mga decision po talaga nila, ito po opinion ko lang po to, no? Yung mga decision po talaga nila ay parang hindi po nila pinag-iisipang mabuti.
dapat na po tayo magpasama, no? Sa US yun po talaga ang lagi ko pong sinasabi, last resort po natin yan. At sana ASAP ay mapagdesisyonan po nila yan. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi natin kaya, na-explain na po ni Commodore Tariela na kapag nakuha ang Escoda Shoal, lalo po tayo mahihirapan na mag-resupply mission sa Ayungin Shoal. Kung itong Teresa Magbanwa ay nagkaganyan na po ang ating mga magigiting na sundalo, mga PCG natin na dehydrate na ganyan, sana mapagtuunan din ng ating PCG, no, ang mga na-deploy po sa Ayungin Shoal, kasi sila po talaga yung matagal na po talagang naka-deploy, no. Mapabagyon mangyari sa kanila doon, lahat-lahat na po, no, ay talaga pong tinitiis po nila doon. Saludo po sa mga na-deploy sa BRP Sierra Madre at syempre dyan po sa Teresa Magbanwa. Yun lang po, sana po nagustuhan nyo ating reaction video. Comment down below kung anong saloobin mo sa ating napanood na video at pagpapaliwanag ni Commodore Tariela. Ingat po kayo lahat. Don't forget to like this video. God bless and peace out. Bye.